Long, a 2 to tie. Michigan will have to bring it. Oh, he walked! He walked and the referee missed it. Weber brings it into the front court. They have no timeouts Oh, he remaining. causes too many timeouts. That's a technical foul. He called a timeout. Michigan doesn't Yes. have any. He got by with a walk, and Jimmy calls a he calls a timeout. He doesn't realize that's Michigan's too many, and so it'll be a technical foul. North Carolina shooting and the ball. A huge mental mistake. Bago ang lahat, kung natutuwa kayo sa mga cute na puppies na to, ay mangyaring paki-like, share, and subscribe naman muna dyan sa channel ko. Thank you mga kasamang. Noong 1992, ang University of Michigan Wolverine ay nag-recruit ng mga basketball players. Ito ay sila Jalen Rose, Juwan Howard, Jimmy King, Ray Jackson, at Chris Weber. Silang lahat ay mga freshmen. Naging matunog ang universidad at pangalan nila dahil sa husay at playing style meron na sila. Pinauso nila ang pagsuot ng below-knee shorts, black shoes with black socks na kalaunan ay pinauso naman ni Michael Jordan sa NBA. Sila kasi ay maangas pero magagaling sa kabila ng pagiging freshman nila. Si Chris Weber ang pinakamainit sa kanila dahil parang halimaw ito sa paint, mapadepensan man o opensa. Nagtala siya ng average na 19 points, 11 rebounds, 2.5 assists, 1.4 steals na may 61.9 field goals percentage. Sa history ng NCAA, sila lang ang team na all-freshmen ang starting lineup na nakarating sa finals. Dahil sa ganda ng performance nila ay nagtala sila ng 25-9 win-loss record. Matapos ang 1992 season, marami ang umasa na masusungkit na nila ang kampyonato ng taon na yon. Nagtala sila ng 31-5 win-loss record noong 93 season na yon. Nakaharap nila sa finals ang NC o North Carolina. Nakuha ng NC ang Game 1 at bumawi naman ng Michigan sa Game 2. Deciding game ang Game number 3. In the last 20 seconds ng Game 3,
sumala ang ikalawang free throw ng NC. Ang score noon ay 73-71 in favor of NC. Na-rebound naman ni Weber ang bola na may 19 seconds pa na nalalabi. Sa kabutihan palad, hindi pumito ang referee para tawagan siya ng traveling violation nang mag-step siya na hindi nag-dribble. Ipapasa niya sana ang bola sa kakampi niya, kaso na-deny ito ng kalaban. At dahil doon, tinawid niyang mag-isa ang bola sa half-court papunta sa bench, sabay hingi sa referee ng timeout. Ito ay isang malaking pagkakamali ni Weber dahil wala na silang timeout. Sinabi na ito noong last timeout nila at sumisigaw din ang mga teammates nito habang papalapit siya bench bago siya tumawag ng timeout. Hindi naman makapaniwala ang buong team sa nagawa ni Weber. Ang ibang kakampi niya ay sumama ang loob sa kanya. Dahil sa violation na yon, 2 technical free throws ang award sa NC plus ball possession na may 11 segundo na lang ang nalalabi sa oras. Na-shoot ni Donald Williams ang 2 technical free throws at ang sumunod pang 2. Nagtapos ang laban na may score na 77-71 in favor of North Carolina. Tinanghal ang NC na national champion ng season na yon. After ng season na yon, nag-declare na sa NBA draft si Chris Weber at ganun-ganun na lang nabuwag ang Fab Five ng walang kampyonato. Si Jalen Rose at Juwan Howard naman ay naglaro pa ng isang season sa Wolverines pero hindi sila nakapasok sa finals. At after ng season na yon, nag-declare na din silang dalawa sa NBA draft. Noong 2003, si Chris Weber ay nag-plead guilty for lying to grand jury sa kanyang partisipasyon sa iskandalo. Inamin kasi ni Ed Martin na isang gambler na nagbigay siya ng $38,000 kay Weber as down payment para ipatalo ang finals. Ang kasong ito ay tinawag na Ed Martin Scandal. Dahil sa iskandalo, ang Michigan Wolverines naman ay tumanggap ng sanction mula sa NCAA nang ibakante ng mismong liga ang huling 4 na laro noong 92 season at buong programa ng 93 ng Wolverines. Pinatanggal din ang 92 at 93 banner sa arena nila. Si Chris Weber naman ay na-banned ng Michigan University at ng NCAA until 2013. Si Weber ay kasalukuyang naglalaro sa NBA sa kopoonan ng Sacramento Kings noong nahatulan siya. Pinatawan din siya ng suspension ng Sacramento Kings noong panahon na din yon. Ang NCAA ay nagpataw din ng sariling sanction laban kay Weber noong panahon na yon. Kung nais nyo ng mga ganitong videos ay paki-like, share and subscribe ng aking channel para sa mga susunod. Salamat sa panonood.